So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang teams kabola. Again po ang TNT, of course, sila po yung main focus ulit ng atin pong video po na ito. Pag-usapan natin yung sitwasyon po ni Mike Williams, mga trade suggestion po natin, and of course, ang Converge. At sa mga hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So sabi ni Coach Aldin Ayo, is his sweep of packet tournament a good omen for young Converge team. Actually, they have a very young team din naman talaga, and for them to sweep, sabihin natin pre-season lang at mga nakalaban nila, to be honest, is hindi naman yung mga top teams kasi Blackwater, Torrent Ocean, at saka Phoenix kabola. Still, no, they have a very young team and they are winning games. So pinapakita niyan na ayan, maganda na naman po ang umpisa, no, ng sistema po na gustong gawin nitong si Coach Aldin Ayo. We of course know, diba? Talagang high caliber itong si Coach Aldin Ayo. And of course, maganda po na nakikita natin na legit talaga din yung kanila pong top pick in the most recent draft, si Deshaun Winston, diba? Sobrang legit kabola talaga ni Winston, nakakabilib na nag-fall push sa number 9. And I think Converge may have found their long-term main guy in Winston kabola. Now, dito na muna tayo sa mga comments po pag-usapan natin. So, dito nga po sa ating post about the free agency, Converge. Sabi po dito, I'm one of the loyalist fan in SMB. Kung sa akin gusto ko si Arwin, sa SMB siya mag-retire kasi deserve naman po niya sa kanya. Yun lang po, salamat. So, napag-usapan ko nga din dito yung sitwasyon po ni Arwin Santos, and ito nga yung isang fan, kabola, telling us that deserve niya nga po si Claudio Andujar. That is the name. Ang dami nang nawala na guard ng Converge, like Di Gregorio, Alin, Tolomeo, Taylor, Tang, and yung si Bastille. Ang dami pa din nilang guard at naging mas better pa nga. Winston, Alec, Malesio, Wong, Nieto, and ang daming sa sinabi kabola. So, truth be told, of course, they are trying to create their new team, and kaya po ganyan kabola ang ginagawa nila. Last one, Converge will drop Arjun next year. Trades Ronnie Winston, GM hate the LSU player. Actually, do not agree. Diba? Kasi nandun naman si Coach Aldin Ayo, of course, dati po siyang coach ng DLSU. Pero of course, we know kung saan nanggaling yan, kasi nga po, yung manager nga po ng Converge is from Ateneo kabola, diba? Alam mo yan, Johnny Blue, 7475 kabola. Pero still, diba? Nandun pa rin naman si Coach Aldin Ayo, and I do not think na ialaw yan ng pinaka-top management po ng Converge na trade for, papakawalan yung mga players dahil lang po tagad nila salpo sila kabola. And of course, time to talk about Mikey Williams. Mukhang sumuko na si Coach Jojo Lastimosa. Sabi niya, Vargas lawyers dealing now with Mikey. I'm not dealing with him anymore. It's no Mr. Vargas and the lawyers. So, ganun na nga po kalala, no? Itong sitwasyon nga po between TNT at saka ito pong si Mikey Williams kabola, na talagang top management na yun. Nakikiusap po sa kanya, nakikipag-usap po sa kanya, nakikipag-negotiate kabola. So sa palagay ko lang naman talaga, dapat TNT should consider trading him now, and I do believe that these are the top 3 packages that they should look around and try to get kabola. Number 3 ko dyan will be James Laput and Jiwa Lalon kabola. So if they can try Magnolia, kasi out of the 3 SMC teams, I think Magnolia is that one that needs him the most, diba? So if they can get Laput and then Halalon, I think that is a very nice deal for them kabola, diba? Of course, we know Mikey Williams. Yes, Halalon is also a big name kabola, pero yung Mikey Williams kasi ang dami na niyang narating. Number 2 ko, very underrated, Troy Reich and Will Navarro. Of course, Reich, hindi ako sure kung gusto pa niyang bumalik po sa PBA, pero kung gusto pa niya, then try sana ng TNT kabola, kasi again, he is a modern big man. And then of course, we all know kung paano naman po ang galawan ni Navarro, diba? Ultimate blue guy kabola, malamang marami itong may tutulong dito po sa team po ng TNT. And then lastly, of course, the most realistic one, number 1 natin, Brandon Roser. I'm really impressed with what Roser show us in his first season, and I'm looking forward para makita po kung ano pa po yung mga magiging improvements niya. This guy can block shots, can protect the rim, can hit 3-point shots. So sobrang legit talaga nitong si Brandon Roser kabola. And of course, we know the connection with NLEX and TNT, kaya ito yung pinaka-realistic, diba kabola? Pero we are still hoping sana na hindi na, no? Magseryoso na po ang NLEX kabola. Kabola sa palagay mo, sino dapat po i-target po ng TNT? Comment na po sa baba.